Lumang barko ng Pilipinas mga kapatid pinalubog ng Japan Type 88 surface-to-ship missile. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Sa balikatan exercises mga kapatid na ginagawa ngayon, no, kasama ang Japan sa unang pagkakataon, gamit ang Type 88 surface-to-ship missile ng Japan, pinalubog ang isang decommissioned BRP Quezon barko ng Pilipinas. Warship to mga tol ng Pilipinas, lumang warship ng Pilipinas. So pag-usapan natin itong balita mula rito sa PTV Philippines. Samahan ninyo ako mga tol. Kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, syempre huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman po ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat. Nasa 501,000 na po tayo mga kapatid. Maraming salamat sa lahat ng mga suporta, sa lahat ng mga bago nating followers dyan. At samahan ninyo ako mga tol, tuloy natin tong reaction video natin. The Balikatan Exercises 2026 successfully conducted a maritime strike today targeting the retired Philippine Navy vessel BRP Quezon. This marks the first ever firing of missiles from Japan's Type 88 surface-to-ship missile system. First time din to gamit ang isang Japan's missile system, no, Type 88 ang tawag dito, surface to ship missile, no, pinalubog ang isang lumang barko ng Pilipinas. In the drill, PTV's Patrick De Suz tells us more. Yun, no. Two large missiles were launched from Japan's Type 88 surface-to-ship missile system. As part of the maritime strike of Balikatan Exercises 2026 this Wednesday in Paway, Ilocos Norte. The target in the exercise was the decommissioned Philippine Navy ship BRP Quezon. The BRP Quezon was engulfed in thick smoke after being hit by Japan's missiles intended to sink it. The ship was positioned 75 kilometers off the coast of the Paway Sand Dunes. Dito ipinapakita, no, yung capability o yung kakayanan nitong surface to ship missile na to na magpalubog ng barko. Bagamat etong barko na to sabihin natin luma na, pero barko pa rin yan. 'Di ba? Lumulutang pa rin sa dagat 'yan, mga tol. Gawa pa rin 'yan sa bakal. 'Di ba? So ito ay pinapakita yung kakayanan nitong Japan's Type 88 surface-to-ship missile na magpalubog ng isang barko. Within 6 minutes, the target was hit using two successive missiles launched from Japan's Type 88 surface-to-ship missile system Ano, dalawang missile lang lubog yung barko. deployed in the Philippines for the first time for Balikatan exercises. The activity was witnessed by Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. together with Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi. The Type 88's first deployment in the Philippines was made possible under the Reciprocal Access Agreement with Japan. Teodoro Marami na namang kukontra dyan, lalong-lalo na yung mga hindi pa rin nakaka-move on mga tol doon sa pananakop ng Japan sa Pilipinas. Well, totoo naman mga kapatid na masakit sa damdamin yon. Di naman tayo nagpapaka-insensitives, no, mga kapatid. Pero yung mga Hapon na yon, yung mga sumakop sa atin no mga panahon na yon, is iba na kaysa sa mga tao ngayon dito sa Japan na nakakasama natin, na kasalamuhan ng ating mga sundalo. Hindi naman sila yung same soldiers na nang abuso sa atin dati. Matatanda na yung mga yun, mga kapatid, no? Kumbaga, ano na yon, mga veterans na yung mga yon. Kahit yung mga sundalong nandirito sa Pilipinas na inabot yung World War II, baka nga konti na lang din yung mga nabubuhay pa doon, mga tol. Ibig sabihin, kumbaga, tapos na yung mga panahon na yun eh, di ba? Naghumingi na ng patawad ang Japan, nagbayad na sila. Tayo naman, move on na tayo at dirito sila ngayon, nagbibigay ng suporta sa atin, tanggapin natin kasi kailangan din natin yan. Lalong-lalo na yung mismong mga naging kalaban ng ating bansang Pilipinas after ng pananakop ng mga dayuhan is yung mga mismong kapwa nating Pilipino. Sino mga tinutukoy ko? Yung mga nagsilbi sa atin mga tol na pinigil yung pag-unlad ng Pilipinas.
'Di ba? Sino pa ba yung sisisihin natin kung bakit napigil yung pag-unlad ng Pilipinas? May mga nabasa nga ako mga post sa mga social media. Kailan ba ulit tayo sasakupin ng ibang bansa? Please lang sakupin nyo na kami. Mas gusto namin kayo na lang mamuno sa amin kaysa ang namumuno sa amin, kapwa namin Pilipino na ninanakawan lang din kami. Sabing ganun no mga nakita akong post sa social media. Kayo, anong masasabi nyo doon mga tol? Comment kayo sa ibaba. Expressed hope for further integration of the system. We have seen how it works, and it is something that we can interoperate with in the future. Don't read anything into it, but it is something that we should integrate. I'm very, very proud and happy that we were able to pull this off. Don't read anything into it, but it is something that we should integrate. I'm very, very proud and happy that we were able to pull this off Parang naulit yung clip ng video. for the first time, and it will only get larger in scope with more partners. On Tuesday, also fired during Balikatan was the Tomahawk land attack missile using the U.S. Typhoon mid-range capability for the first time, launched from Tacloban, Leyte, targeting a site in Laur, Nueva Ecija. The defense chief responded to continued criticism of the ongoing military exercises. Kini-criticize din yun Binabatikos yung kaganapan na yun Bakit daw natin ginagamit ang Tomahawk missile na mga missile na ginamit din ng Amerika o ng Israel para bombahin ng Iran at saka ang Gaza, mga tol. Diba? Ang reaction ko nga dyan, yung missile na yun, tool yan diba? Depende yan mga kapatid kung sino gagamit. Kung yan ginagamit nila para sa ganung purpose, sa atin naman gagamitin natin para sa depensa ng ating bansa. Ano bang gusto nyong gamitin natin? Yung mga yung mga China made? ano ba gusto nyong gamitin? Yung mga Philippine made? Wala pa naman tayong ganun ngayon 'Di ba? O kaya magpagawa tayo ng mga bagong mga missile na hindi pa nagagamit kailanman para lang masabi nating malinis tong missile na to at never pa ginamit sa kahit na anong karahasan. Yung ba yung gusto nila? Diba? These things should have been exercised and done a long time ago, this being an archipelago. And the claims of militarization are misplaced at this day and age when we are open, transparent with the exercises, save for operational security. Meanwhile, at Camp Aguinaldo, President Bongbong Marcos watched the maritime strike conducted in Ilocos Norte. Joining the Commander-in-Chief were officials from the Armed Forces of the Philippines, the U.S. Indo-Pacific Command, and the Japan Self-Defense Forces. From Ilocos Norte, Patrick Des. Okay, gusto lang din natin linawin mga tol. Baka kasi alam ko maraming kumakalat ngayon sa social media na sinasabing naghahanda na daw ang Pilipinas sa paparating na gera. Well, kung ganyan kayo ka-advance mag-isip, bahala kayo sa buhay ninyo. Pero lagi kong sinasabi mga tol na etong mga exercises na to is part din ng trabaho ng mga sundalo na mamalaging handa. 'Di ba? Alangan nang matulog lang sa pansitan tong mga to sasabihin nila wala namang gera, bakit tayo mag-exercise, bakit tayo magsasagawa ng mga ganitong pagsasanay, wala namang banta, wala namang gera. 'Di ba? O tapos pag bigla ang may gera, saka sila mag-exercise, saka sila maghahabol, magsasanay, 'di ba? Itong ibang bansa nga mga tol, yearly napakalaki ng mga budget. Napakalaki ng ginagastos nila para palakasin, para patibayin, para i-modernize yung kanilang sandatahan. Tapos dito sa Pilipinas, nagre-reklamo mga Pinoy ba yun? Anyway, bilang mga Pilipino, bilang mga tunay na Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol sa mga ganitong klaseng pagsasanay ng AFP mga tol, no? Kasama ang bansang Japan, kasama rin dito ata ang Amerika, no? Hindi nagkakamali. Ayan, kasama ang United States at etong iba pang mga bansa na nandirito mga tol, no? Pwede kayo magbigay ng komento sa ibaba. Maraming salamat.